binuksan ko ang aming relasyon sa kahilingan ng aking kasintahan, at ito ang nagwasak sa aming samahan. Ako, isang 27 taong gulang na lalaki, at ang aking kasintahan, isang 24 taong gulang na babae, ay nagdesisyon na pumasok sa isang bukas na relasyon matapos ang 5 taon ng pagiging monogamya. Nag-date kami noong high school pa, ngunit nang ako'y pumasok sa kolehiyo, naghiwalay kami dahil inakala kong baka hindi na niya ako gusto. Pagkalipas ng ilang taon, inamin niya sa akin na ginawa niya iyon dahil alam niyang kailangan kong lumipad ng malaya at mabuhay ng buhay habang nasa kolehiyo. Habang nasa kolehiyo ako, naging napakahigpit ng kanyang ina matapos malaman na may kasintahan siya at nawala ang kanyang pagkabirhen. Hindi siya pinayagang makipag-hangout sa mga kaibigan o pumunta kahit saan, at dahil umaasa siya sa kanyang ina sa pinansyal, nang pumasok siya sa kolehiyo, nasa ilalim pa rin siya ng mga patakaran ng kanyang ina. Habang ako'y nagde-date at nag-enjoy sa buhay, kahit na-miss ko pa rin siya, siya naman ay nakakulong sa bahay. Nang mag-reconnect kami at magsimulang mag-date muli, ikinuwento niya sa akin ang mga pangyayari tungkol sa ina niyang mahigpit at ikinuwento ko rin ang mga karanasan ko sa kolehiyo. Lumipat kami sa isang bahay noong 2016 na at magkasama na kami mula noon. Sa nakaraang taon, nagsimula siyang magpahayag ng damdaming gustong makaranas ng mga bagong bagay. Sa teorya, medyo nagselos ako, ngunit naintindihan ko. Ang unang pagkakataon na isinasaalang-alang namin ang pagbubukas ng aming relasyon, ang lalaki na kinainteresan niya ay naging walang kwenta, kaya't hindi niya itinuloy. Sa mga nakaraang linggo, nakahanap siya ng bagong kaibigan sa trabaho at sinabi niya sa akin na gusto niyang makaranas kasama siya. Nag-uusap sila ng tuloy-tuloy at hindi pa sila nagkakaroon ng sexual na relasyon. Samantala, ako'y nasa mga dating api at nakikipag-chat sa mga tao, sinusubukan ding makahanap ng koneksyon. Napagtanto kong hindi ako interesado sa ibang tao at ang gusto ko lang ay makasama siya. Masakit para sa akin kapag nasa trabaho ako at hindi kami nagkikita ng madalas sa loob ng linggo at pagdating ng weekend na wala akong trabaho, siya naman ay kasama ang kanyang kaibigan. Parang naging backseat ako sa buong karanasan na ito at hindi ko maiwasang makaramdam ng labis na kalungkutan at pagkaka-isolate. Hindi ko alam kung ano ang gagawin at parang tuwing pinag-uusapan ko ito sa kanya, sinusubukan niyang ihinto ang lahat at isara muli ang aming relasyon. Sinabi niyang alam niyang kailangan niyang masubukan ito at kung hindi, magtataka siya magpakailanman. Kailangan ko lang talaga ng isang taong mapaglalabasan ng aking damdamin at maipahayag kung ano ang nararamdaman ko. May appointment ako sa isang therapist kaya't makakatulong ito ng malaki, sigurado ako. Noong July 7, 2022, nagbukas kami ng aming relasyon matapos ang 5 taon ng pagiging monogamya dahil ipinahayag niya na gusto niyang magkaroon ng higit pang mga karanasang sexual matapos lumaki sa isang sobrang higpit na sambahayan. May mga problema sa simula dahil ako'y napaka-monogamya at nahihirapan akong makahanap ng mga kasosyo habang siya ay mabilis na nakahanap ng maraming kadate at encounters. Naging mas maayos ang lahat matapos akong mag-therapy at natutunan kong ipahayag ang aking mga alalahanin at damdamin sa isang malusog na paraan. Ang aming buhay pag-ibig ay nanatiling malusog at nagsimulang bumuti pa pagkatapos kong matutong magkomunikasyon ng aking damdamin. Nakilala ko ang isang tao na naging isang mahusay na kaibigan at kasosyo sa sexual matapos mapagtanto na hindi ko kayang magkaroon ng sexual na relasyon sa mga estranghero nang walang koneksyon at wala akong tunay na kagustuhang magkaroon ng higit pang karanasang sexual. Nagsimula siyang magselos sa bond na nabubuo ko sa bagong partner at gagawin niya ang mga bagay upang makialam, tulad ng pagtawag sa aking telepono ng madalas, habang kasama ko ang taong ito o pagbibigay ng sexual na alok bago ako umalis. Napansin kong nagsimulang magbago ang kanyang ugali mula sa pagiging responsable hanggang sa pagiging pabaya. Nawala ang kanyang responsibilidad sa trabaho, nagkaroon ng mga hindi planadong gastusin, at bumagsak ang kanyang mga marka sa paaralan. Lumabas na rin ang mga problema sa pera dahil sa kanyang paggasta sa mga pagkain at hindi paggawa ng mga gawaing bahay. Sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong kailangan ko ang maturity sa aking buhay at nakahanap ako ng partner na responsable, masaya, at may balance.
Samantalang ang kasintahan ko ay naghahanap ng walang habas na kasiyahan at kagaanan. Nais kong magpatuloy sa pagtherapy at mag-isip ng maigi kung ano ang gusto ko sa buhay. Ang relasyon ay dapat may mutual na pagsisikap at ako'y nangangailangan ng maturity at stability sa buhay ko. Update 1. Nitong nakaraang araw na ipinost ko ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina, ang pangunahing antagonista ng kanyang kabataan. Nagkaroon sila ng mababaw na relasyon mula nang umalis siya sa bahay. Sinabi ng kanyang ina na dumadaan ang kanyang kapatid sa isang uri ng psychosis dahil sa self-isolation at nagkaroon siya ng realization tungkol sa pagpapalaki sa kanilang mga anak at humingi ng tawad sa aking kasintahan. Parang nag-unlock ito ng isang bagay sa kanya at inilabas niya ang maraming galit at sama ng loob. Nagsabi siya na magsisimula siyang mag-therapy dahil napagtanto niyang nagiging kagaya siya ng kanyang ina at ayaw niyang saktan ang mga tao tulad ng naranasan niya noong bata. Hindi ko alam kung gaano niya sineryoso ito dahil emosyonal siya noong sinabi niya ito. Ngunit habang nasa break sa kanyang bagong trabaho, nag-a-apply siya para sa pangalawang trabaho. Maraming magagandang puntos ang nabanggit ng mga komento, at ito'y tungkol sa pag-alam kung ano talaga ang gusto ko. Kailangan kong magdesisyon kung paano ko gustong mabuhay ang aking buhay at ilagay ang aking sariling mga hangarin at pangangailangan sa unahan. Ang relasyon ay trabaho, ngunit dapat itong mutual. Kailangan kong mag-isip ng maigi at magbigay ng update kung may mga bagong pangyayari. Update no 2. Noong Nobyembre 16 na, 2022, ilang buwan na ang lumipas at napagdesisyonan kong magbigay ng update sa sitwasyon kung interesado pa kayo. Isang linggo matapos ang orihinal na post, napagtanto kong hindi gumaganda ang sitwasyon. Lumapit ako sa mga kaibigan tungkol dito at unanimous na kailangan na ng hiwalayan. Alam kong ako ang kailangang magdesisyon at nagbasa ako ng lahat ng komento mula sa orihinal na post at napagtanto kong kailangan kong alamin kung paano ko gustong mabuhay. Kaya't nakipaghiwalay ako sa kanya at sinabi ang lahat ng dahilan kung bakit. Sinabi ko ang lahat ng bagay na hindi ko gusto at kailangang magbago kung sakali mang may pag-asa pa para magbalikan. Umiyak siya at nag-usap kami sa telepono dahil hindi kami nagkikita ng personal. Naiintindihan niya ang aking dahilan at nagsabing magtatrabaho siya sa sarili. Lumapit na ang katapusan ng lease at nakahanap ako ng bagong lugar kasama ang aking roommate. Iniisip niyang lilipat siya sa akin, ngunit napagdesisyonan kong masamang ideya ito, lalo na't nagalit siya sa aking mga kaibigan dahil nalaman niyang sinang-ayunan nila ang paghiwalay namin. Kaya't sinabi kong hindi siya maaaring lumipat sa akin. Patuloy siyang nagkakausap sa kanyang bagong kaibigan at hindi naglagay ng effort upang magbago. Nagbibigay siya ng updates tungkol sa kanyang sitwasyon at napagtanto niyang abusive at toxic ito. Ipinaliwanag ko ang mga paralel sa aming sitwasyon at nagbigay siya ng paumanhin. Bumalik ako sa therapy at maayos ang lahat mula noon. Mas matatag ang aking mga finances kaysa dati at nakikipag-date na ako sa bagong kasintahan. Ang relasyon namin ay pinakamadali sa buhay ko. Magkapareho kami ng estilo ng komunikasyon at pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga. Nasanay ako sa kaguluhan at pang-aabuso at sa kanya natutunan kong magkaroon ng tao sa parehong kupunan ko, isang maaasahan at parehas na partner. Nangailangan ng oras para mawala ang codependency at malaman kung pwede akong magkaroon ng sariling espasyo at kalayaan. Bumalik ako sa aking mga hobby at nagsimulang mag-gym muli. Pagkaraan ng 6 na taon ng aking buhay, napagtanto ko ang lahat ng mga bagay na tiniis ko at isinakripisyo para sa aking ex at napagtanto kong kailangan kong mag-isip ng maayos.